Medyo horror lang. Kwentong aswang, kababalaghan, misteryo na may konting pagkabarbero. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel, baka naman pwede kang mag-subscribe. Kasi kung hindi, ikaw din, makakakita ka ng Mumu mamayang gabi. Huwag mo din kalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload ko. Hindi katulad niya na bigla na lang hindi nagparamdam sa'yo. Tara simulan na natin ang kwento. It was my birthday na magkayayaan kaming mag-swimming ng magbabarkada. Doon kami sa hindi mataong lugar para mas okay, walang abala at tahimik lang. Habang kami papasok ng resort, sinalubong kami ng kailamig-lamig na hangin. Wala ngang katao-tao nun. Tapos parang luma na yung resort. Hindi na alaga tapos mura lang yung entrance. Nang magsiupuan na kami sa cottage na aming kinuha, napatingin kami sa buong resort. Napapatindig ang balahibo ko kapag tumitingin ako sa isang pool sa sobrang green na wala na ata silang budget para ayusin at pinturahan. Hanggang sa magkayaan na kaming magbabarkada na maligo na. Ligo na tayo! Sabi ni Ayan. Oo nga, maligo na tayo para makakain na rin, sabi naman ni Alex. Napapatindig balahibo ko kapag natatanaw ko yung kulay green na pool banda dun. Ano kaya nangyari dun? Sabi ko. Walang ano-ano yung lumapit sa amin ang nagbabantay ng pool. Walang galang na. Pwede bang wag yung puntahan yung pool na yon? Para na rin sa ikabubuti niyan, ang sabi ng nagbabantay sa pool. Na-curious ako nun. Ang nasa isip ko, ano kaya nandun? Bakit hindi kami pinapaligo at pinapapunta dun? Hanggang sa umalis na yung nagbabantay sa harap namin. Ang creepy naman ng resort na to. Bukod sa luma, walang alaga may pool pang sobrang green, sabi ni Ayan. Walang ano-ano yung nagkatulakan na sila. Sila Jomar, Ayan, Alex at Mia. Kami ni Joshua ang naiwan sa cottage upang magbantay ng gamit. Habang nag-uusap kami, bigla na lang sumigaw si Ayan. Langya! Ang sigaw ni Ayan. Ano yun, Josh? Sabi ko. Agad kaming lumapit kila Ayan at sabi, ano nangyari? Tanong ko. May humila kasi sa pako. Ito kasing si Jomar eh. Obvious namang siya yung umahatak palalim sa pako. Langya, malapit na ako mamatay, sabi ni Ayan. Anong ako? Kasama ko si Alex at Mia. Tanong mo pa sila. Ang paliwanag ni Jomar. Ang masayang pagsiswimming na uwi sa katatakutan. Biglang umahon si Ayan sa pool at pumunta sa cottage. Ang pasaway na sina Alex, Mia at Jomar pumunta sa kulay berdeng swimming pool. Tinulak nila si Mia. Nagtawanan sila, mga baliw nga naman. Within mga 2 to 3 minutes, hindi pa rin makaahon si Mia. Kaya yung tawa nila nauwi sa pag-alala. Hindi kasi nila mahanap si Mia. Kasi yung pool hindi clear. Hoy Mia, umahon ka na! Tawag ni Jomar na maiyak-iyak na. Lumapit kami sa kanila. Si Mia! Ano ba naman bakit pa kasi tinulak-tulak niyo pa? Ang pasigaw kong sabi sa kanila. Agad naman akong tumalon para sagipin si Mia. Nang mapunta na ako sa kailaliman, may humatak sa pako, paibaba ng paibaba. Pagtingin ko, may babae na sira-sira na yung muka. Hindi na ako makahinga nun. Hanggang sa nanalangin ako na sana mabuhay pa ako. Hanggang sa nawala yung humahatak sa pako. Agad akong lumangoy pa itaas. Hindi pa rin makita si Mia. Sobrang kinakabahan na ako nun. Nagsiiyakan na yung mga barkada ko. Kahit anong gawin naming paghahanap, wala pa rin kaming Miyang mahanap. Hanggang sa lumutang na lang si Mia. Kinuha namin siya at pinaiga sa gilid ng pool. At ginawa ko yung CPR. Pero hindi na siya humihinga. Yung mga kabarkada ko, nagsitawagan na ng ambulansya. Nagsilabasan na yung mga kabarkada ko. Pinapaalam nila sa may-ari yung nangyari. Kaya ako na lang yung naiwan kay Mia hanggang sa napatingin ako sa pool. Alam niyo ba yung parang may nalulunod kasi bumubula yung taas ng pool? Natakot na ako. Nang bigla na lang may babaeng nagpakita. Yung kutis niya, sobrang green. Inabot niya yung kamay niya sa akin. Dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Kaya ako naman, binuhat ko si Mia papalabas. Pagtingin ko sa harap, andun na yung babae. Kaya umatras ako. Nang mahulog ako sa pool, hinatak niya ako pailalim.
Kahit anong gawin ko, hindi ako makawala. Kahit anong sipa, hindi tumatalab hanggang sa may humila sa buko at hinila ako paitaas. Si Alex, nandun na rin si Mia. Ilang minuto dumating na yung ambulansya. Sina Jomar at Alex yung sumama sa ospital. Kami naman ni Ayen, Joshua ang nagpaiwan upang dali ng mga gamit. Walang kung ano-ano'y ando na naman yung babae sa gilid ng pool kumakaway. Natakot ako kaya agad kaming lumabas. Hanggang sa may ikwento sa amin yung nagbabantay ng pool. Sinabihan ko na kayo wag na kayong pumunta sa pool na yon. Titigas ng ulo nyo eh. Ang sigaw na sabi ng tagabantay ng pool. Bakit siya nagpapakita? Ano ba nangyari sa kanya? Ang tanong ko. Pinatay siya ng asawa niya sa pool na yon. Natakot kaming pakialaman yung mag-asawa. Baka may madamay kami. Wala siyang awang tignan ng naluluno niyang asawa. Pagkatapos lumutang ng babae. Umalis agad siya. Mula nun, lagi na lang may namamatay sa swimming pool na yan. Lagi may nagpapakita, lagi may kumukuha ng buhay. Halos kada taon na. Hanggang sa nalugi yung resort. Marami na rin nagre-reklamo na ipasara ng resort na to eh. Pinaplano naming isara na lang to pero nang balaki namin, namatay yung kaisa-isang anak ng amo namin. Bago namatay, sumuka ng maraming tubig. Kaya yun, pinagpatuloy na lang namin. Wag na kayong bumalik dito. Sige na, umalis na kayo. Bago kami tuluyang makaalis, nakita namin ang babae na namatay sa pool na sumisilip sa gate. Kaya nagsitakbuhan na kami. Hanggang sa makauwi na kami, ilang oras din nang tumawag si Alex sa akin. Patay na daw si Mia. Halos kami lahat sinisisi sa pagkawala ni Mia. Galit lahat sa amin ang pamilya namin nun. Hindi ko rin matanggap na sa kaarawan ko pa siya nawala. Hanggang sumasapit yung kaarawan ko, siya lagi iniisip ko. Mula nun hindi na kami lumalabas magbabarkada. Na-trauma na kasi kami sa nangyaring yun. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell